Kaya mo bang isipin na ang inuming iniinom mo araw-araw para sa iyong kalusugan ay maaaring patayin ang iyong mga bato ng dahan-dahan? Hindi mo mararamdaman, hindi mo makikita, pero nangyayari ito ngayon sa loob ng iyong katawan. Ako si Ithe Maricel Santos. At ngayon, ibubunyag ko ang isang katotohanang dapat malaman ng bawat nakatatandang Pilipino. Lalo na kayo na mahal ang inyong pamilya at gustong mabuhay ng matagal at malusog. Marami sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na ang mga may edad na 60 pataas, ay umiinom ng luya tea araw-araw. Iniisip ninyo na ito ay maganda para sa katawan. Nagpapainit daw ito. Nagpapalakasan ng immune system. Pero hindi ninyo alam na ang luya tea na ito, kapag mali ang paraan ng pag-inom, ay nagiging matalas na patalim na kumukuha ng buhay ng inyong mga bato. Hindi ito biro. Ito ay isang babala ng buhay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 3 pinakamasama at pinakadelikadong kombinasyon ng luya. At pagkatapos, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan para gamitin ang luya para palakasin ang inyong mga bato, hindi sirain. Kung gusto ninyong malaman ang lahat ng ito, pindutin na ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito. Isip ninyo ito bilang libre na konsultasyon sa doktor. At sama-sama nating simulan ang malusog na buhay hanggang 100. Ang katawan natin ay tumatanda rin. Kagaya natin, ang ating mga bato na gaya ng filter ng tubig sa bahay ay nagtatrabaho ng husto noong tayo ay bata pa. Kaya kahit anong malakas na pagkain, kayang-kaya ng batang bato na linisin. Pero pagdating ng 60 taong gulang pataas, ang filter na ito ay nagsisimulang mapagod at manghina. Isipin ninyo ang isang lumang aircon na 20 taon ang ginagamit. Kapag pinilit mo pang palakasin, hindi nito kaya. Maaaring masunog ang motor. Ganyan din ang ating mga bato kapag tayo ay matanda na. Ang luya ay mainit at maanghang sa katangian. Sa mga kabataan, ito ay magandang pampalakasan ng katawan. Pero para sa atin na may mahinang bato na, ito ay parang nabubuhos ng mantika sa apoy. Ang sangkap ng luya na tinatawag na sugol ay nagpapabilis ng tibok ng puso. Nagpapainit ng katawan at nagpapalabas ng tubig sa pawis. Sa panahong iyon, ang ating mga bato ay nagtatrabahong napakahirap para mapanatili ang tubig sa ating katawan. At kapag nagpapagod na ang mga bato, ang mga selula nito ay nagsisimulang matuyo at mamamatay. Ito ay tinatawag na acute kidney injury. At ito ay mapanganib. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Rosa, isang 68 taong gulang na babae mula sa Davao. Siya ay masigla at maluso. Mahilig sa lakad bundok tuwing umaga. Isang araw, nakita niya sa telebisyon na ang luya ay napakaganda para sa katawan. Kaya bumili siya ng maraming luya sa palengke, inihalo sa pulot pukyutan at uminom ng marami araw-araw sa halip na tubig. Sa unang ilang araw, masaya siya. Nararamdaman niya na mainit at buhay ang katawan. Pero pagkatapos ng 1 linggo, nagsimulang magkabog ang kanyang puso. Hindi siya makatulog. Lagi siyang nauuhaw. Naisip niya na ito ay normal lang. Kaya lalo pa niyang pinalakasa ang kanyang luya tea. Isang umaga, pagkatapos ng lakad niya, biglang lumabo ang kanyang paningin sa harap ng pintuan ng kanilang bahay at siya ay bumagsak. Ang kanyang anak na babae ay agad na tumawag ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Nang dumating si Aling Rosa sa emergency room, ang tibok ng kanyang puso ay 120 beses bawat minuto. Ang kanyang blood pressure ay mababang mababa. At ang kanyang creatinine na nagpapakita kung gaano kalusog ang mga bato ay 3 beses na mas mataas kaysa normal. Ang diagnosis ay hindi sakit sa puso. Ito ay acute kidney injury dahil sa matinding dehydration. Ang luya tea na may malakas na diuretic effect ay nagpatuyo ng kanyang mga bato tulad ng isang disyerto. Nanatili si Aling Rosa sa ihik ng ilang araw. Buti na lang at gumaling siya. Pero habang aalis siya sa ospital, hinawakan niya ang aking kamay at umiyak. Sabi niya, akala ko ay gumagawa ako ng mabuti para sa aking katawan. Hindi ko alam na pinapatay ko pala ang aking sarili. Kayo ba, mahal ko, ay umiinom din ng maraming luya tea sa buong araw imbes na tubig? Kung itigil na ninyo iyan layon din hindi ninyo iniinom ang kalusugan. Iniinom ninyo ang kamatayan ng inyong mga bato.
Ang mga palatandaan ng bato na nagtatanong ng tulong ay kabog ng puso at laging nauuhaw. Huwag ninyong baliwalain iyan. Pero hindi lang iyan ang panganib ng luya. May isa pang mas malaking panganib na hindi ninyo akalain posible. Ito ay tungkol sa mga gamot na marahil ay nasa inyong mesa ngayon. Tumingin kayo ngayon sa inyong mga gamot. Mayroon ba kayong aspirin o warfarin? Ito ang mga gamot na nagpapanipis ng dugo para hindi mag-clot ang inyong mga ugat. Kung mayroon kayo nito, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang luya at ang gamot na ito, kapag nagkasama sa inyong tiyan, ay maaaring maging isang trahedya na hindi na maibabalik. Marami sa atin ay iniisip na ang luya ay simpleng halaman lang na tumutulong sa digestion. Pero sa medisina, ang luya ay naglalaman ng salicylic acid, ang parehong sangkap na nasa aspirin. Ang aspirin ay ginagamit natin para palawakin ang dugo at pigilan ang pagklot. Ngayon, kung ang inyong dugo ay manipis na dahil sa gamot at dagdag pa ang luya na may parehong epekto, ano ang mangyayari? Ang dugo ay nagiging sobrang manipis, tulad ng tubig, at ang napakamaniping dugo ay mapanganib. Kahit maliit na sugat, hindi natitigil ang pagdurugo. Ang tiyan natin, lalo na kapag tayo ay matanda na, ay laging may maliliit na sugat dahil sa proseso ng digestion. Sa normal na kondisyon, madali itong gumagaling. Pero kapag sinasamahan ng aspirin at luya, ang maliit na sugat na iyon ay nagiging malaking problema. Ito ay kinatawag na gastric bleeding. At ang nakakatakot dito ay hindi mo mararamdaman ang sakit. Hindi ka nito babalaan. Habang dumurugo ang tiyan mo ng tahimik, ang iyong blood volume ay bumababa. Ang pressure ng iyong dugo ay bumababa rin. At kapag mababa na ang blood pressure, ang dugo na dapat pumunta sa inyong mga bato ay biglang humihinto. Ang mga selula ng bato ay nangangailangan ng oxygen at sustansya mula sa dugo. Kapag wala itong dugo, tulad ng isda na wala sa tubig, nagsisimulang mamatay ang mga selula ng bato. Ito ay tinatawag na ischemic acute kidney injury. At ito ay lahat ay dahil lang sa isang tasang luya, tiya. Lalo na kayo na may stent sa puso o umiinom ng aspirin para maiwasan ang stroke, huwag na kayong uminom ng malakas na luya, tiya. Ito ay hindi pag-inom ng gamot. Ito ay paglalagay ng time bomb sa inyong katawan. Sa inyong mga kaibigan at pamilya na umiinom ng blood thinner at luya, tiya, ibahagi ninyo ang video na ito ngayon. Sabihin ninyo, pare, aling, mag-ingat sa luya kapag may gamot ka. Baka mapanganib yan. Ang isang simpleng babala na iyon ay maaaring makapagligtas ng buhay ngayong gabi. Pero hindi pa tapos ang mga panganib ng luya. Kahit wala kayong gamot, kahit malusog ang inyong dugo, may isa pang sitwasyon na maaaring maging trahedya. Pakinggan ninyo ang kwento ni Mang Carding mula sa Maynila. Si Mang Carding ay isang 22 taong gulang na lalaki, matatag at malakas. Noong isang taon, nagkaroon siya ng operasyon sa puso at iniresetahan ng warfarin para maiwasan ang blood clot. Isang araw, nararamdaman niyang malamig at parang maisipon na siya. Imbes na pumunta sa doktor, inisip niya na ang luya ay mas mabuti kaysa gamot. Bumili siya ng sariwang luya sa palengke, kinayod niya ito at uminom ng malakas na juice nito. Sa unang ilang araw, masaya siya. Pakiramdam niya ay lumalabas ang lagnat at pawis. Pero sa ikatlong gabi, habang natutulog ang lahat sa bahay, nagising si Mang Carding dahil umuubo siya. At bigla, mula sa kanyang ilong, bumuhos ang dugo. Tinangka niyang pigilan pero hindi titigil ang pagdurugo. At pagkatapos, mula sa kanyang tiyan, umaluwag siya ng malaking dami ng madilim na dugo. Ang kanyang pamilya ay natakot at agad na tumawag ng emergency. Nang dumating sa ospital, ang blood pressure ni Mang Carding ay 6 at 4 na lang. Halos wala ng tibok. Ang kanyang dugo ay 5 beses na mas manipis kaysa normal. Siya ay nasa estado ng shock. At ang pinakamalubhang problema, ang kanyang mga bato ay tumitigil na gumanap. Sa loob lang ng 2 oras, dahil walang dugo na pumunta sa bato, ganap na huminto ang kanyang kidney function. Nagsimulang mag-ipon ang lason sa kanyang katawan. Kailangan kong agad na ilagay ang emergency dialysis para mailigtas ang buhay ni Mang Carding. Buong gabi kaming nagtatrabaho. Ang iyak ng kanyang pamilya sa koridor ay hindi ko makalimutan. Sa kabutihang palad, nabuhay si Mang Carding. Pero ang mga selula ng bato na namatay ay hindi na bumalik.
Ang simpleng pagnanais na gumaling mula sa sipon, ang isang maling desisyon sa luya at warfarin ay nagbigay sa kanya ng permanenteng kidney disease. Mga minamahal, kung naramdaman ninyong natakot at naapektuhan kayo ng kwento ni Mang Carding, pindutin ang like button. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas para ituloy ang pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon na ito para sa inyong kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa diabetes. Kung kayo ay may diabetes o kung may kakilala kayong nag-iinsulin o kumukuha ng diabetes medicine, pakinggan ito ng mabuti. Marahil ay narinig na ninyo na ang luya ay napakaganda para sa diabetic na tao. Tama iyan. Ang ginyero sa luya ay tumutulong na ibaba ang blood sugar. Kaya maraming may diabetes ang umiinom ng luya tea, kasabay ng kanilang gamot, iniisip na mas magiging kontrolado ang kanilang blood sugar. Pero ito ang hindi ninyo alam. Ang inyong diabetes medicine o insulin ay may eksaktong dosis na para kontrolin ang inyong blood sugar sa normal na level. Kapag dinagdagan ninyo ito ng luya na may sarili ring kapangyarihang magpababa ng blood sugar, ang nangyayari ay parang nagbrake na ang sasakyan tapos nagbrake ka ulit ng malakas. Ang blood sugar ay bumabagsak ng napakababa. Ito ay kinatawag na hypoglycemic shock. At ito ay mas mapanganib kaysa mataas na blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, unti-unti itong nakakaapekto sa bato sa loob ng maraming taon. Pero kapag mababa na ng labis ang blood sugar, ang bato at utak ay mapapinsala sa loob lang ng ilang oras. Ang mga bato ay gumagamit ng glucose sa dugo bilang enerhiya para makapag-filter ng mga lason sa ating katawan. Kapag wala ng glucose, ang mga selula ng bato ay nanghihina at namamatay. At may isa pang mas malubhang problema. Kapag hypoglycemia, ang ating katawan ay nagpapalabas ng stress hormones tulad ng adrenaline. Ang mga hormone na ito ay nagpapigis ng mga ugat na papunta sa bato. Kaya ang bato, na gutom na, ay nasisikap pa rin ang dugo. 2 atake sa iisang oras. Lalo na sa ating mga nakatatanda na madalas ay kumakain ng kaunti o hindi regular ang pagkain, ang panganib na ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga kabataan. Kumain ka ng kaunti, uminom ng insulin, tapos uminom pa ng luya tea. Ito ay parang nagtatapon ka ng gasolina sa apoy. Bilang doktor, malinaw akong nagsasalita. Kung kayo ay umiinom ng diabetes medicine o insulin, huwag na kayong uminom ng luya bilang concentrated juice o tea. Ang konting luya sa niluluto ay okay. Pero ang pag-concentrate nito, tulad ng juice o malakas na tea, ay ipagbawal na sa inyong sarili. Ang blood sugar ay hindi dapat napakababa o napakataa. Ang balanse ang mahalaga. Hayaan ninyong kwentuhan ko kayo tungkol sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Aling Nena, 65 taong gulang na nakatira mag-isa sa Cavite pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Siya ay masipag at mapagmahal. Hindi niya gusto na maging pasanin ang kanyang mga anak. Mayroon siyang diabetes at regular siyang nag-iinsulin tuwing gabi. Isang malamig na gabi, bago siya matulog, nararamdaman niyang malamig ang kanyang katawan. Para mapainit ang sarili, uminom siya ng mainit na luya tea at pagkatapos ay natulog na. Sa madaling araw ng 2:00, nagising si Aling Nena dahil kailangan siyang umihi. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya agad na may mali. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Dumadanak ang pawis kahit malamig ang gabi. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nahirapan siyang huminga. Naglakad siyang pahihiga patungo sa banyo, pero sa sahig ng banyo, siya ay bumagsak. Ang insulin na kanyang iniksyon ay nagpababa ng kanyang blood sugar. At ang luya tea na kanyang ininom bago matulog ay nagpababa pa nito ng higit pa. Ang resulta ay matinding acute hypoglycemic shock, na siyang nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang bato at utak. Nandoon siya sa malamig na banyo ng walang sinuman. Hindi siya makatulong sa sarili. Ilang oras siyang naghihintay. Sa kabutihang palad, kinaumagahan, ang kanyang anak na babae na may dalang pagkain ay nakita si Aling Nena sa banyo at agad na tinawag ang ambulansya. Nabuhay si Aling Nena. Pero sa mga oras na iyon na walang sapat na dugo sa kanyang bato, 30% ng kanyang kidney function ay permanenteng nasira. Habang nakaratay siya sa ospital, sinabi niya sa akin, mahal ko ang aking katawan. Uminom lang ako ng luya para mainit. Hindi ko alam na ito ang magsasapit sa akin. Galit ako sa sarili ko.
Mga minamahal, hindi ito nangyari dahil siya ay pabaya. Nangyari ito dahil walang nagturo sa kanya. Ngayon, kayo ay pinagtataguan ko. Ang hypoglycemia ay walang abiso. Biglang dumarating. At kapag ikaw ay nag-iisa gabi, maaaring walang makatulong sa iyo. Sa comment section, ipaalam sa atin ang inyong pangako. Isulat ang malusog ang aking mga bato bilang isang pangako sa inyong sarili. Ang pangakong iyon ay magiging isang makapangyarihang paalala na maiinatan ninyo ang inyong katawan sa mga susunod na araw. Pero may isang pangkat pa na dapat mag-inat. Kahit walang gamot, kahit walang diabetes. Ito ay tungkol sa isang lihim na sakit na maraming nakatatanda ang hiyang-hiya pang i-admit. Kayo ba ay nadurusa sa almoranas? O may ulcer sa tiyan? Mga sakit na madalas ay tinitimbre, hindi sinasabi kahit sa pamilya at hiyang-hiya pang ipakita sa doktor. Kung mayroon kayo nito at umiinom kayo ng luya para mapainit ang katawan, ito ay katumbas ng pagbubuhos ng gasolina sa sunog. Ang pinakamakapangyarihang epekto ng luya ay ang pagpapalakas ng daloy ng dugo at pagpapalawak ng mga ugat. Para sa malusob na tao, ito ay mabuti. Pero para sa isang taong may namamaga at nananahang almoranas, ang luya ay nagdudulot ng mas maraming dugo sa apektadong bahagi, nagpalaki ng sugat at nagdudulot ng matinding sakit at pagdurugo. Sa tiyan, ang maanghang na ginggero ng luya ay direktang nag-aapekto sa nasugatang lining ng tiyan. Ang nalunaw na ulcer ay muling bubukas. Lalim ng lalim. At sa huli, maaaring bumagsak ang dingding ng tiyan na tinatawag na gastric perforation. Ito ay isang emerhensya na nagbabanta sa buhay. Naaalala ko ang isang lolo na nagtaka bakit napakalala ng kanyang almoranas bago ang operasyon. Hindi niya alam na ang luya-tea na kanyang ininom para gamutin ang sipon ay siyang nagpalala ng kanyang kondisyon. Kailangan siyang bigyan ng emergency treatment bago pa man makapasok sa operating room. Mga minamahal, bago kayo uminom ng luya, tanungin muna ninyo ang inyong katawan. May sugat ba doon sa loob? Bago tumanggap ng mainit na bagay, tiyakin muna ninyo na ligtas ang inyong katawan. Ngayon, maaaring iniisip na ninyo, Doktor, kung gayon, bawal na ba ang luya? Ang sagot ko ay hindi. Huwag ninyong itapon ang luya. Tulad ng kutsilyo sa kamay ng kusinero, ang luya sa tamang paraan ay nagiging isang makapangyarihang gamot na nagpapalakas ng mga bato. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking mga sikreto. Ang unang kapareha ng luya para sa inyong mga bato ay ang pula at matamis na jujube o ang ating mga minamahal na pula at matamis na dates. Hindi lang ito prutas para sa mesa ng handaan. Sa tradisyonal na medisina, ang dates ay tinatawag na natural na neutralizer ng lahat ng makapangyarihang sangkap na nakapanganib. Habang ang luya ay mainit at nagpapatuyo ng tubig sa katawan, ang dates ay nagbibigay ng kinakailangang likido at nagpapalambot ng epekto ng luya. Kapag sama-samang niluto ang dalawa, ang maanghang na talim ng luya ay nababalot ng kalambutang ng dates. Ang init ng luya ay nananatili at naaabot ang inyong mga bato, ngunit ligtas na. Ang tamang ratio ay isa ang luya sa 2 dates. Iluto ninyo ito sa mahinang apoy ng 30 minuto. Hindi mabilis na pagkulo. Mahinang pagpapakulo. Ganito ang tamang paraan. Para sa inyong mga napakadalas tumayo sa gabi para umihi o laging pagod dahil mahina ang bato, ang dates at luya tea na ito ay katulad ng pag-charge ng baterya ng inyong mga bato. Pero mayroon pa akong isang mas espesyal na reseto. Ang pangalawang sikreto ay mas makapangyarihan para protektahan ang tiyan at buhayin ang mga selula ng bato. Ito ay ang soy milk na mailuya. Ang gatas na gawa sa toyo o ang soy milk. Marami sa atin ay gumagamit ng regular na gatas kasama ang luya para protektahan ang tiyan. Pero marami sa ating mga Pilipino ay lactose intolerant. At kapag uminom tayo ng regular na gatas, mas lalo tayong nagiging dehydrated na siyang nakapanganib sa bato. Kaya sa halip na gatas, gamitin ninyo ang soy milk. Ang plant-based protein ng toyo ay nagbibigay ng natural na coating para sa maanghang na ginggero ng luya. Kapag pumunta ito sa tiyan, hindi nito nai-irritate ang lining ng tiyan. Ang init ng luya ay nananatili. At kapag nakarating sa bato, ang protina ng toyo ay nagiging sustansyang nagre-regenerate ng mga selula ng bato. Ito ay isang reseto na personal kong ginagamit. Noong nagsisimula akong maging doktor, pagkatapos ng mahabang duty sa ospital, madalas akong nanghihina.
Umiinom ako ng mainit na unsweetened soy milk na may 2 o 3 manipis na hiwa ng luya at ilagay ito sa microwave ng 2 minuto. Iniinom ko ito ng dahan-dahan. At sa loob ng ilang oras, nararamdaman ko ang init mula sa loob ng tiyan ko. Tumatahimik ang pagod ko at kinabukasan ay parang bago ang aking katawan. Ang lola ko na matagal nang nagdurusa sa sakit ng tiyan ay sinabi ko rin ang reseto na ito. Ngayon, ito na ang kanyang araw-araw na simula sa umaga. At ang kanyang sakit sa tiyan ay hindi na niya nararamdaman. Ang paraan ay simple. Pumili ng unsweetened soy milk. Maglagay ng isang manipis na hiwa ng sariwang luya. Painitin sa mahinang apoy. Kung gusto ninyong alisin ang amoy ng toyo, maglagay ng kaunting cinnamon powder. Ang cinnamon ay nagbibigay din ng lakas sa bato. Ang tatlo, ang soy milk, luya at cinnamon kapag magkakasama ay nagbibigay ng pinakamalakas na suporta sa inyong bato. Mga minamahal, ang kalusugan ay hindi mahirap hanapin. Ang susi ay ang pag-alam ng tamang paraan at tamang oras. At iyon ang huling mahalagang sikreto. Ang oras ng pag-inom ng luya. Mayroon isang sinaunang kasabihan. Ang luya sa umaga ay mas makapangyarihan pa sa gamot. Pero ang luya sa gabi ay parang lason. Hindi ito pagmamalabis. Sa gabi, ang lahat ng ating mga organo ay nagpapahinga. Lalo na ang bato. Sa gabi, ito ay nagtatanggal ng mga lason na naipon sa buong araw. Ito ang kanyang oras ng paggaling at pagpapagaling sa sarili. Kapag uminom kayo ng luya sa gabi, ang mainit at makapangyarihang epekto nito ay gumagambala sa pahinga ng inyong bato. Ang bato ay kailangang mag-overtime imbes na magpahinga at magpagaling. Sa halip na makalabas ang mga lason, mas lalo pang naipon ang init at mga lason sa loob ng bato. Kaya ang panuntunan ay simple. Uminom ng luya sa araw lang habang may araw pa. Kapag lumubog na ang araw, ilagay na ang inyong tasa at hayaang magpahinga ang inyong mga bato. Ngayon, ibuod natin ang lahat ng ating natutunan ngayon. Una, ang luya ay mapanganib kapag ginagamit bilang kapalit ng tubig sa buong araw. Lalo na kung kayo ay may mahinang bato. Pangalawa, ang luya at blood thinners tulad ng aspirin o warfarin ay isang mapanganib na kombinasyon. Maaaring magdulot ito ng hindi kontroladong pagdurugo at kidney failure. Pangatlo, ang luya at diabetes medicine o insulin ay maaaring magdulot ng hypoglycemic shock na mapinsala ang bato at utak sa loob ng ilang oras. Pang-apat, kung kayo ay may almoranas o ulcer, ang luya ay nagpapalala ng inyong kondisyon. Pang-lima, ang tamang paraan ay ang paggamit ng luya kasama ang dates o kasama ang soy milk at cinnamon na nagpoprotekta sa bato at tiyan. At panghuli, uminom ng luya sa araw lang. Hindi sa gabi. Mga minamahal, ang lahat ng ito ay binabahagi ko sa inyo dahil mahal ko kayo. Ang aking pangarap para sa darating na mga taon ay hindi kayo makita sa malamig na hospital bed. Gusto ko kayong makita sa araw-araw, naglalakad sa parke, nakikipaglaro sa inyong mga apo, masaya at malusog. Ang kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan. Kapag nawala ito, kahit anong pera o pagmamahal ng pamilya ay hindi makakapalit. Ay share na ninyo ang video na ito sa inyong mga pamilya ngayon. Sabihin ninyo sa kanila, nanay, tatay, lola, lolo, mag-ingat sa luya pag may gamot ka. Ang simpleng pagbabahagi na iyon ay maaaring makapagligtas ng buhay ng inyong minamahal. Ang inyong mga bato ay nagmamahal sa inyo. Alagaan ninyo sila. At sila ay magbibigay sa inyo ng matagal at malusog na buhay. Ako si Ithe Maricel Santos. At palagi akong nandito para sa inyo. Hanggang sa muli.